pananampalataya sa gitna ng mga material na pangangailangan. Ang mga versyon ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version, liban na kung babanggitin. Ang pamagat ng paksa natin ngayon ay patungo ito. Papunta ito sa direksyon na kung paano natin naharapin ang ating mga material na pangangailangan sa gitna ng ating pagiging masigla sa pananampalataya. Masigla sa pananampalataya, bakit natin nababanggit yan? Sapagkat sa marami nating pag-aaral ng banal na kasulatan, kailangan maging masigla tayo sa ating pananampalataya. Hindi tayo nanlalamig sa ating mga espiritual na pamumuhay. Kapag sinabing espiritual na pamumuhay, ang ating tinutukoy dito, yung mga bagay na may kaugnayan sa ating pananampalataya na ating iniuugnay ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Mahalaga yun, mga kapatid. No, nandyan yung nananatili tayong nananabik sa mga salita ng Diyos. Nananabik sa mga pagdalo sa pananambahan. Kung may face-to-face kayo sa mga lokal ninyo, huwag ninyong pababayaan yun. Nananabik tayo sa pagpupuri at pasasalamat sa Diyos na kasama natin ang kapatiran sa ating mga pananalangin, maging sa mga personal nating pananalangin sa Diyos sa araw-araw, meron tayong pananabik. At yung ating pagnanais na makapamuhay sa araw-araw na ating tinutupad, ina-apply ang mga salita ng Diyos. Yan yung masigla sa pananampalataya. Ang ating paglalakbay sa buhay na ito, mga kapatid, ay hindi natin maiwasan yung mga material na pangangailangan natin. Yung iba na mga problema dyan, kinakapos. At yung iba hindi naman kinakapos pero naman problema pa rin. Di ba? Sapagkat naghahangad ng ibayo pang mga material na properties. Alam niyo mga kapatid, yung mga material na pangangailangan natin, bahagi yan. Common sense yan. No? Bahagi yan ng ating buhay. Bahagi ng ating pagkatao, ng ating pisikal na kalagayan, hanggat tayo nabubuhay sa mundong ito. Kailangan natin yung mga pisikal na pangangailangan natin. Yung mga bagay sa sanlibutan ito, kasama yung mga material na pangangailangan natin, dapat hinaharap natin yan, pero hindi dapat na maging hadlang yan o maging balakid yan sa ating mga paglago, sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod sa Diyos, o sa ating pagbubunga. Dapat maging fruitful tayo sa ating pagiging Kristiyano bilang mga mananampalataya habang tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa at hinaharap natin yung mga material na pangangailangan. Kapag sinabing nagbubunga, yung fruitfulness, ito ay yung mga magagandang resulta ng ating pananampalataya kay Kristo. Alalahanin natin mga kapatid na malaki ang panganib. Tandaan niyo yan. Malaki ang danger na hindi tayo maging mabunga nang dahil sa mga bagay ng sanlibutang ito. Sinasabi nga ng Panginoon Kristo, kung naalala ninyo yung bahagi ng kanyang talinghagang iniaral tungkol sa talinghaga ng mga hasik sa Lucas 8:14, ang sabi ng Panginoon Kristo, ang mga nahasik naman sa may matitinik na damuhan ay ang mga nakikinig sa mga salita ng Diyos. Ngunit nang tumagal, so mga nakikinig din ng mga salita ng Diyos to, no? At marahil nga, may posibilidad nga na nagkaroon din ng pananampalataya ang mga ito. Pero sabi nito, ngunit nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi naihinog ang kanilang mga bunga. Yan po yung sa Revised Tagalog Popular Version. Bahagi yan ng parable ng talinghaga ng Panginoon Kristo tungkol sa mga asik. Diba dyan ay kinuwento na may 4 na uri ng tao na nakinig ng salita ng Diyos at yung isa ron yung may mga taong nakinig nga ng salita ng Diyos. Itinulad sa mga binhi na nahasik sa matitinik na damuhan. Tumubo nga. Kaya lang, nung tumagal, yung komo nasa damuhan sila, sinasakal sila ng mga damo.
Ibig sabihin, yung mga damo umaagaw ng nutrient ng pataba ng lupa, kaya tumubo nga yung halaman. Kaya lang yung mga damon ligaw, kung may inaagaw yung mga taba ng lupa, yung halaman na tumubo ay hindi nagbubunga. Hindi nahihinog ang kanilang bunga. Kung nagbunga man ay hindi nahihinog. Ang sabi dyan, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Alam niyo, mahirap man o mayaman, nahuhulog sa ganyan. Sa mga kapatid ay hindi lubusang yumabong ang kanilang pananampalataya. At hindi rin sila umunlad sa kanilang pananampalataya dahil mas binigyan nila ng prioridad sa kanilang buhay ang mga pansamantalang bagay tulad ng yaman at kasiyahan kaysa sumunod sa Diyos, na humaling nga sa kayamanan at kalayawan. Maaring merong ang pananampalataya, pero hindi na masyado, kundi nahumaling nga sa kayamanan at kalayawan. Alam niyo mga kapatid, yung mga pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, ito yung mga pumipigil upang ang ating pananampalataya ay maging buo, pinipigilan na maging buo at magdulot ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Kapag nasentro ang ating mga isipan, mga lakas at panahon, sa pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan ng sanlibutan ito, magiging tayo mga kapatid, hindi mabunga. Maaaring naniniwala pa rin tayo sa Panginoon, naniniwala pa rin tayo sa Diyos, pero hindi nagbubunga. Hindi tayo lumalago. Kaya ang aral dito mga kapatid ay ang panganib ng pagiging abala sa mga material na bagay at kasiyahan, kasama ng kasiyahan ng mundo, na maaring makasagabal yan, hindi lang maaari, talaga makasasagabal yan sa ating relasyon sa Diyos at sa pagbubunga ng ating pananampalataya. Kaya sa ating paksa mga kapatid, pananampalataya sa gitna ng mga material na pangangailangan. Bilang mga mananampalataya, paano natin naharapin ang ating mga material na pangangailangan nang hindi nawawala ang ating pagtuon sa ating pananampalataya, sa kasiglahan ng ating pananampalataya at relasyon sa Diyos? Dapat nating harapin yan yung mga material na pangangailangan. Kailangan tayong magtrabaho, kailangan tayong kumita. Pero paano natin naharapin yan na hindi nawawala ang sigla natin, na nanatili ang kasiglahan natin sa ating relasyon at pananampalataya sa Diyos? So bilang tugon sa ating katanungan na yan, meron tayong presentation dito na 4 na punto kaugnay ng ating paksa, batay sa mga pagtuturo ng Biblia. Maraming pagtuturo ng Biblia tungkol dyan, pero dahil limitado ang oras natin, natilang natin sa 4 ang ating pag-uusap. Unang-una mga kapatid ay kailangan yung pagkilala sa mga pangangailangan, hindi sa gusto lamang. Papaliwanag natin mamaya yan. At number 2, pagkakaroon ng kasiyahan sa kung ano ang meron tayo. At yung pagiging masipag at matapat. At yung huli mga kapatid, yung pagkakaroon ng tamang balanse sa lahat ng bagay na yan. So unahin natin to. Ano ba ibig sabihin natin ng pagkilala sa mga pangangailangan, hindi sa gusto lamang? Alam nyo mga kapatid, ang tinatawag na pangangailangan at gusto, sa English niyan pangangailangan, yan yung mga needs. At yung gusto natin, yan yung mga wants natin. Ang needs o pangangailangan ay ang talagang totoong mga kailangan natin upang mabuhay ang ating pisikal na katawan. Pag wala yan, medyo may hirapan tayo at baka magkasakit tayo at mamatay tayo. Kailangan natin yan. At tinatawag naman na wants, yan yung tinatawag na gusto lang natin. Yung sinasabi natin gusto, wants. Ito naman yung mga gusto lamang natin kahit hindi naman natin kailangan. Ibig sabihin, kahit wala yan, mabubuhay tayo. Alam mo, maraming gusto ang tao na hindi naman kailangan Pero pinoproblema pa rin kahit hindi mo naman kailangan Okay lang naman kung meron tayong kakayaan. Di ba? Na makamit yung ating mga kagustuhan kahit hindi natin kailangan. Okay lang yun. Wala akong masama ron. Kung makakamit natin ang mga bagay na yun
na hindi tayo magkakasala. Kaya lang iba, dahil sa kagustuhan nila man na makamit, kahit hindi naman nila kailangan, nagiging dahilan pa ng kanilang kasalanan, at kung hindi makasalanan, nagiging dahilan ng kanilang panlalamig, dahil namumroblema sila, gustong-gusto nila, hagot na hagot sila na makuha yan. Halimbawa, mga kapatid, mamahaling cellphone. No? Kailangan mo ba ng mamahaling cellphone? Nakita ko halimbawa sa internet, kailan lang, yung Apple iPhone 15 Pro Max, 6.7 inch, no? Nagkakahalaga ng 71,000 hanggang 91,000 pesos. Kailangan mo bang gumastos ng ganon? Kung kaya mo, wala namang masama ron. Hindi natin sinasabi masama ang magkaroon ng ganong klaseng cellphone. Pero, paano yan kung ipangungutang mo pa yan? At sa pangungutang mo, maaaring makapagdulot pa siya ng problema yan, pagbabayaran mo na. Di ba maraming ganun, hindi lang cellphone, marami tayong gustong bilhin sa buhay, pangungutang pa natin. May hirapan pa tayo. Di ba? At pag nahirapan tayo, naapektuhan yung ating mga pag-uugali, mga damdamin, mga isipan. Bakit kailangan naman problema ka dyan? Pwede naman mumurahing cellphone. Okay, necessity ang cellphone ngayon. Pero meron namang mumurahing cellphone yung kaya mo. Hindi natin sinasabi masama magkaroon ng mamahaling cellphone. Pag hindi mo kaya, doon na papasok ang kasamaan. Hindi mo kaya tapos gumagawa ka pa ng paraan, pangungutang mo pa yan, parang malabo yun mga kapatid, di ba? Another example, yung mga parties and celebrations. Kailangan mo ba maganda at mag-imbita ng mga bisita kapag birthday mo, kapag birthday na anak mo? Okay lang kung meron kang kakayahan. Kung kayang-kaya mo, wala namang masama po roon, mga kapatid. Ngunit, yung iba kasi, kahit wala na, ipangungutang pa. Yun ang nakikita nating kasamaan Pangungutang mo at mamumroblema ka pa kung paano mo babayaran yung inutang mo. Okay, hindi mo nga pinangutang. Nag-ipon ka ng malaking-malaki. Dahil pinagandaan mo yung birthday ng kung sino man. Pero pagkatapos ng handaan, nasimot naman yung mga savings mo. At doon ka na ngayon magsisimula mangutang. Kasi titingnan natin mga kapatid. Di ba? Pababaya mo ba ang sarili mo, problema sa isang bagay na hindi mo naman kailangan yan Kailangan mo ba magdiwang ng ganong kagarbo, gumastos sa malaki? Okay lang magdiwang, walang problema. At okay lang magpa-engrande ng kasalan, ng handaan, ng birthday. Okay lang engrande kahit ipasara mo ang buong barangay kung kayang-kaya mo. Pero mga kapatid, kung magdudulot siya ng problema yan at kung mangungutang ka pa lang dahil dyan, huwag na. Di ba? So marami pang bagay at mga gawain na hindi naman kailangan pero gusto ng tao. At kung minsan ang ilang mga Kristiyano nahuhulog dyan at nauuwi sa kabalisahan. Nababalisa. Dapat hindi ka na nga mabalisa Binigay na sa iyo ng Diyos ang lahat ng kailangan mo. Pero bakit ka pa naman problema? Kasi naghangad ka So yung paghahangad mga kapatid. Pag-aralan po natin yung sinasabi ng Panginoon Kristo. Pagkilala sa mga pangailangan at hindi gusto lamang. At alam nyo ba mga kapatid, ipinangako naman ng Panginoon na ibibigay lahat ang ating mga pangailangan. Hindi tayo kakapusin. Hindi tayo kakapusin ang pangailangan natin dahil ibibigay sa atin ng Diyos yan. Kaya lang, merong kondisyon. Ito kondisyon. Sa Mateo 6:31 hanggang 33. Basahin po natin. Popular to mga kapatid. At sabi ng Panginoon Kristo, 6:31, kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot. So dito mga kapatid, meron tatlong basic, fundamental na kailangan natin. Mga needs. Needs talaga yan. At sasabihin din ng Panginoon Kristo na talagang kailangan natin yan. Yung kakainin, iinumin, at isusuot. Hindi mga luho yan. Hindi yan yung mga luxury item, ika nga. Ito yung mga kailangan natin para mabuhay ang ating mga physical na buhay dito sa lupa. At tagubili sa atin dito mga kapatid ay huwag kayong mabalisa. Sasalin sa New King James Version sa baba ay do not worry. So huwag natin problemahin yan. Yung kakainin, iinumin, isusuot. Huwag nating poproblemahin yan. Huwag maging dahilan ito ng ating labish na pag-alala. Bakit sinabi ni Jesus yan?
Sa sumunod na talata, sabi sa verse 32, sapagkat hinahanap ng mga hentil ang lahat ng mga bagay na ito. Isipin nga ninyo, yung talata nagsimula sa salitang sapagkat. Ibig sabihin, may kaugnayan yan doon sa sinabi ng Panginoon sa Kristo. Sapagkat, ibig sabihin, yan ang dahilan kung bakit yung verse 31 na sinabi ng Panginoon sa Kristo na huwag tayong mabalisa tungkol sa ating kakainin at iinumin. Bakit? Sapagkat hinahanap ng mga hentil. Isipin nyo, yun ang dahilan. Hinahanap ng mga hentil. Ano ba yung mga hentil? Yung mga hentil, sa konteksto rito, mga kapatid, ng panahon na yan, sinasalita ng Panginoon sa Kristo yan. Naintindihan ng mga kausap ni Jesus, mga Hudyo kausap niya. Naintindihan nila na yung mga hentil, mga hindi naniniwala sa tunay na Diyos. At kung may paniniwala man sa Diyos, mali ang kanilang paniniwala. Gaya ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. So, dito nakikita natin na hinahanap ng mga hentil ang lahat ng mga bagay na yan ang dahilan ni Jesus. Ibig sabihin, ayaw ng Panginoong Hesukristo na maging katulad tayo ng mga hentil na hindi kumikilala sa tunay na Diyos at may mga maling paniniwala sa Diyos. Na ang kanilang prioridad, pangunahin sa buhay ay ang tungkol sa mga kakainin, iinumin at isusuot. Huwag yan na maging pangunahing layunin natin sa buhay. Mga essentials na yan, mga kapatid. De lalo na yung mga hindi essential sa buhay. Yung mga luho, mga luxury lamang. Ayaw ni Jesus na maging materyoso at maging materyosa tayo. At ayaw ng Panginoon na tayo ay mabalisa sa mga bagay na yan. Huwag nating poproblemahin yan. Sa sumunod na pariralan, sabi rito, at batid ng inyong Ama sa langit, na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na yan. Kailangan, needs yan talaga, mga kapatid. Kakainin, isusuot at iinumin. Kailangan ng tao yan. Pag wala nga yan, magkakasakit ka, pwede kang mamatay. So, may hirapan ka. Kaya kailangan natin yan. Pero ang sabi nito, no, batid ng inyong Ama sa langit, na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na yan. Isipin ninyo, no, kasama yan doon sa sinasabi ng Panginoon Jesucristo, karugtong yan sa sinasabi ng Panginoon Jesucristo na dahilan. Di ba? So dito sa talatang ito, dalawa yung sapagkat dito lumalabas. Sapagkat hinahanap ng mga hentil ang lahat ng mga bagay na ito at sapagkat batid ng inyong Ama. Yun ang dahilan, mga kapatid, kung bakit hindi tayo dapat mabalisa. Sapagkat alam naman ng Ama na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na yan. Ano yung pinapakita dyan, mga kapatid? No? Ibig sabihin dyan, kaya yung pagkabalisa sa mga bagay na nababanggit dito, nangangahulugan yan ng kawalan ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos, ng pag-aalinlangan sa kakayanan ng Diyos at sa pag-ibig at pagmamalasakit ng Diyos pag ikaw ay nababalisa. Bakit natin nasabi na nangangahulugan niya ng kawalan ng pagtitiwala sa pananampalataya sa Diyos? Nag-aalilangan ka na ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Nababalisa ka Ayan ang sinabi ng Panginoong Jesus Huwag kayong mabalisa, sabi sa verse 31, sapagkat batid ng inyong Ama. So nakita niyo, mga kapatid, no? Mahiya tayo sa Diyos kapag tayo nababalisa. Para tayong nawawala ng tiwala sa Panginoon Diyos yan. Sa halip na mabalisa tayo tungkol sa ating mga pangailangan ito, mga kapatid, ang utos ni Jesus sa sumunod na talata, ngunit hanapin muna ninyo. Ano yung pinapakita dyan? Ngunit hanapin muna ninyo. Ibig sabihin, sabi sa English, seek first. Seek first. Ibig sabihin, yan ang prioridad. Pangunahin yan, mga kapatid. Na lumalabas rito, hindi prioridad ang paghahanap ng ating kakainin at inumin at isusuot. Ano daw ang hanapin? Hanapin ang kanyang kaharian at katuwiran. So, kita nyo, no? Ipinakikita dito na nais ng Diyos na masigit nating pahalagahan at pagtuunan ng panahon at kalakasan ang paghahanap ng kaharian at katuwiran ng Diyos. Yan yung sa English na is righteousness, kingdom of God, and His righteousness. Kailangan makita natin yung kingdom of God. Hanapin natin ang kingdom of God
at righteousness of God. Kaysa doon sa pagkain, inumin at isusuot. Ano ba yung kanyang kaharian at ang kanyang katwiran? Ang kaharian ng Diyos na binabanggit dito mga kapatid, tumutuko yan sa pamamahala. Tingnan niyo mabuti ha. Pag sinabing kaharian ng Diyos, tumutuko yan sa paghahari ng Diyos, pamamahala ng Diyos sa buhay ng tao. Ipinapahayag nito ang pananaw na ang Diyos ay dapat na maging sentro ng ating buhay. At sa ilalim ng kanyang pamumuno, tinatanggap natin ang kanyang gabay, kalooban, at mga prinsipyo. So may kinalaman yan sa pagbabalik ng tao sa isang tamang relasyon sa Diyos, kung saan sinusunod at binibigyang halaga ang kanyang pamumuno sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Yan yung hahanapin natin ng kaharian. Sikapin natin na pag-arian tayo ng Panginoon Diyos. Ano naman yung katwiran o righteousness of God? Yung tinutukoy dito na righteousness of God, na hanapin natin, katwiran ng Diyos, tumutukoy yan sa righteousness, yung moralidad at kabanalan ayon sa pamantayan ng Diyos. Ito ay nagsasaad na ang ating pamumuhay ay dapat na ayon sa kautusan at kalooban ng Diyos. So magkalapit yung kahulugan yan. Pag ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, natural dapat sumusunod ka sa Diyos. Na ito ay nagpapakita mga kapatid na ng tamang pakikitungo sa kapwa at sa sarili batay sa mga aral ng salita ng Diyos. Sa madaling salita, hinahikayat tayo ng talatang ito na unahin natin ang paghahanap ng pamumuhay sa ilalim ng paghahari ng Diyos kaysa doon sa mga kakainin natin, iinumin at isusot. Priority natin mga kapatid na tayo'y pagharian ng Diyos at sumunod sa Diyos. Kapag inuna natin ito mga kapatid, pinangako ng Diyos, pinangako ng Panginoon Kristo, na ibibigay niya ang pangangailangan natin sa buhay, gaya na sinasabi sa sumunod na parirala. At ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Pangako yan mga kapatid. Idadagdag sa inyo yan. Idadagdag sa atin yung kakainin natin, yung isusot natin, yung iinumin natin. Hindi tayo pagkukulangin yan, mga kapatid. Sa Tagalog Popular Version, yan talatang yan, eto pagkakabanggit, tingnan nyo. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Yan yung paliwanag doon sa but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Pag sumakitan, magsumikap tayo mga kapatid, na higit sa lahat ng mga bagay, pagharian tayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. So ipinangako ng Diyos na lahat ng kailangan natin ibibigay. Hindi niya ipinangako na lahat ng gusto natin ibibigay. Kaya nilagyan natin ng title yan, subtitle na pagkilala sa mga pangangailangan, hindi siya gusto lamang. So kilalanin natin ano ba ang kailangan natin. Yung kailangan natin, pagkain, inumin, at isusuot. Pinangako ng Diyos, ibibigayan. Hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Kaya para hindi tayo mamroblema, mga kapatid, sa mga basic needs natin. Yun ang kailangan. Ngayon, mamumroblema ka kapag dinagdagan mo yan. Kapag ano yung dinagdag? Kapag pati luho isasama mo dyan, may problema ka. Dyan na mamumroblema ang tao. At hindi niya hinahanap ang kaharian at ang katwiran ng Diyos. So, yung ikalawang punto natin dito mga kapatid, yung pagkakaroon ng kasiyahan sa kung ano meron tayo. Pag sinabing kasiyahan mga kapatid, yung pagiging kontento, contentment sa wikang English. Tingnan natin mga kapatid, pag-aralan natin dito yung isang talata na tinuturo dito sa Hebreo 13:5. Dito tinuturuan tayo ng Diyos na magkaroon tayo ng contentment. At sabi rito, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. At kayo masiyahan na kung ano meron kayo sapagkat sinabi niya sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kasama sa ating pananampalataya ang pagtanggap sa katotohanan na hindi ang yaman
o mga material na bagay ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Ang kasiyahan at kapayapaan ay nagmumula sa ating tiwala sa Diyos. Hindi ka masisiya pag wala ka tiwala sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan sa tamang oras, sa tamang paraan. Itong Hebreo 13:5, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin ng malalim na aral tungkol sa pag-asa, kasiyahan, contentment, at pagtitiwala sa Diyos. Tingnan yun, sabi nga, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. Sabi nga ni Apostol Pablo, di ba, sa kanyang sulat kay Timoteo, ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ugat. Yung pag-ibig sa salapi, hindi yung salapi, kundi yung pag-ibig sa salapi. Ugat ng lahat ng uri ng kasamaan yan. Sabi naman dito sa Hebreo, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung ano meron kayo. Being content with what you have. Nakita niya, no? Kontento ka dapat. Ano ba meron ka? Pinapaalala rito ang kahalagaan ng pagiging kontento at masaya. Pag kontento ka, masaya ka sa anumang bagay na meron tayo. Di ba? Ang kasiyahan sa kasalukuyang kalagayan, tanda yan na nagtitiwala ka sa Diyos. Pagtitiwala yan sa kalooban ng Diyos. Kung ano yung kalooban ng Diyos, ibinigay sa'yo. May kakanin ka naman sigurado iinumin. Ngayon, yung mga luxury item, extra na lang yan. Pwedeng wala yan. So, dito mga kapatid, yung kasiyahan sa kasalukuyang kalagayan, tanda yan ng pagtitiwala sa kalooban ng Diyos na nagbibigay ng ating pangangailangan ayon sa tamang panahon. Ang sabi pa rito, sapagkat sinasabi niya, ibig sabihin sinasabi ng Diyos, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Napakagandang pangako yan. I will never desert you, nor will I ever forsake you. Ito'y pangako ng Diyos na laging nandyan siya sa tabi ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Ang mga salitang ito, mga kapatid, dapat nagdudulot ito sa atin ng kapanatagan. Di ba? Dahil nananampalataya tayo. Kahit anong mangyari, mga kapatid, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Kaya mga kapatid, ang talatang ito, nag-aanyaya sa atin na huwag tayong magpakalulong sa material na bagay, tulad ng salapi o ibang mga kagamitan. Sa halip ay magtiwala tayo sa Diyos na nagbibigay ng katiyakan na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Ang pagiging kontento o pagtitiwala sa Diyos, magdudulot niya ng peace of mind, peace of heart sa atin, kapanatagan sa buhay. Kaya yan, mga kapatid, pagkakaroon ng kasiyahan na kung ano meron tayo. Yung pangatlo, mga kapatid, ay yung pagiging masipag. Bakit ba natin nasabi itong pagiging masipag? Kasi tingnan nyo, mga kapatid, sa unang punto kanina, natutunan natin na huwag tayong mag-alala sa mga pangangailangan natin. Dahil ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin kung hahanapin muna natin. O magsusumikap tayo na pagarian tayo ng Diyos at mamuhay na ayon sa Kanyang kalooban. Sa ikalawang punto naman ay itinuro sa atin na huwag tayong umibig sa salapi at makontento tayo kung ano man meron tayo. Dahil nangako naman ng Diyos na hindi tayo iiwanan at hindi tayo pababayaan. Hindi naman nangangahulugan ito. Hindi, may mga pangakong kanon. Pero hindi nangangahulugan yan na maghihintay na lamang tayo sa mga pagpapala ng Diyos na wala tayong ginagawa. Iba hindi na nagtrabaho. Iba tinamad na. Hindi naman gano'n ang itinuturo sa atin. Ang Diyos ay nagbibigay ng mga oportunidad upang tayo ay magsikap at magtrabaho ng tapat. Ang ating pananampalataya ay dapat may kalakip na aksyon. Dapat tayo magtiwala sa Diyos habang ginagawa natin ang part natin, ang bahagi natin, tulad ng paghahanap buhay, pagtatabi para sa kinabukasan. Huwag tayo maging waldas at pagbibigay ng tulong sa ating kapwa. Kaya sa kabila ng mga pangako ng Diyos, no? Huwag tayong magtatamad-tamaran dahil bibigyan naman tayo ng mga pangangailangan natin, yung mga material na kailangan natin, ibibigay ng Diyos yan, oo. Pero hindi naman ibig sabihin na magiging tamad tayo. Sabi nga sa Kawikaan, siningit natin ito para wag tayo umabot doon sa ginagawa na iba na nagtamad-tamaran na. Dahil God will provide. Puro the Lord will provide. Pero hindi naman naghahanap buhay. Paano kayo po provide ng Panginoon
kung napakatamad mo naman. Di ba? Ayaw mong sunggaban ng mga opportunity. No? Kawikaan 12:11. Ang sabi dito, siyang nagbubungkal ng kanyang lupa ay magkakaroon ng tinapay na sagana. Ngunit siyang sumusunod sa walang kabuluhang bagay ay walang unawa. Balikan natin. Siyang nagbubungkal ng kanyang lupa, magkakaroon ng tinapay na sagana. So, nakita natin, pag nagbubungkal ka, magkakaroon ka ng ani, di ba? Tumutukoy yan sa taong masipag. Nagsusumikap sa kanyang gawain. Tulad ng magsasaka. Magsasaka example yan, Nagbubungkal, Nag-aararaw ng kanyang lupa. Ang resulta ng kanyang sipag at tiyaga ay magiging masagana. Pero paguran niya yan, Katulad ng pag-aani na maraming pagkain. Yun yung ibig sabihin ng tinapay, pagkain yan. Sa madaling salita, ang taong masipag at matyaga ay magkakaroon ng kasaganahan. At mga pangangailangan sa buhay niya, ibibigay sa kanya. Masipag ka Pag tamad ka, wala. At bukod sa tamad, nasabi, ngunit siyang sumusunod sa walang kabuluhan. Kasama katamaran dyan, sumusunod sa walang kabuluhan. Kabuluhan bagay. Walang unawa yan. So yung pariralang ito tumutukoy naman sa taong inuubos ang kanyang oras at lakas sa mga bagay na walang kabuluhan. Sa mga bagay na hindi mahalaga. Kaya sabi diyan, sumusunod sa walang kabuluhang bagay. Dahil dito, hindi siya magiging matagumpay. At hindi rin niya makakamit ang tunay na kasaganahan. At ang sabi diyan, ngunit siyang sumusunod sa walang kabuluhang bagay ay walang unawa. Yung kawalan ng unawa dito, mga kapatid, nangangahulugan na hindi niya nakikita ang halaga ng tamang gawain at mas inuuna niya mga walang saysay na mga bagay. Walang unawa. Kaya wala siyang understanding, Devoid of understanding, sabi sa English. Kaya yung talatang ito, mga kapatid, ay isang pagtuturo na ang sipag at pagsusumikap sa makabuluhang gawain ay nagbubunga ng kasaganahan niya. Kaya masipag din tayo, mga Kristiyano. Samantalang ang pagsunod sa mga bagay na walang silbi, kung nandun ka sa landas na wala namang kabuluhan, magdudulot sa iya ng kahirapan. Gaya ng katamaran at ng iba't ibang mga pagwawaldas. Magdudulot sa iyo ng kahirapan at kakulangan kapag ikay walang unawa sa buhay. So, nakita nyo, mga kapatid? Kaya, kailangan maging masipag at tapat din tayo. So, yung pang-apat natin, mga kapatid, sa huling punto natin, pagkakaroon ng tamang balanse. So, natutunan natin, mga kapatid, yung maraming bagay dyan, dapat nating malaman yung tamang balanse sa pagitan ng pagtugon sa ating mga material na pangangailangan at ng pananampalataya. Hindi natin sinasabing masama na magkaroon ng mga material na bagay. Nakita niyo naman, mga kapatid, kailangan maging masipag tayo, sabi sa kawikaan kanina. Kailangan maging tapat tayo sa maging sa ating mga paghahanap buhay. Pero, kaya nga, sabi natin, hindi masama, di ba? Na mag-acquire tayo ng mga properties kung kaya natin. Ngunit tinatawag tayo ng Diyos na hindi ito ang ating sentro ng buhay. Yun ang dapat to natin makita. Kaya, pagkakaroon ng tamang balanse. Dapat na ang ating relasyon sa Kanya ang inuuna natin. Na hindi naman natin pinababayaan ang ating obligasyon bilang mga Kristiyano sa buhay na ito. Obligasyon sa pamilya, mag-provide, maghanap buhay. Pero habang ginagawa natin yan, dapat inuuna natin ang Panginoon Diyos. Sabi nga rito sa Mateo 6:19 hanggang 21. Sabi rito, tingnan nyo, huwag kayo magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. So malinaw ang instruction ng Panginoon. Huwag daw tayo magtipon ng mga kayamanan sa lupa. Ano yung pinapakita niya? Ibig sabihin ba niyan, hindi tayo magtitipon ng para sa kinabukasan ng mga anak natin? Ano yung pag sinabing nagtitipon? Yung talagang ginagawa mo ng treasure. Yung bagay na yun. O tingnan natin yung konteksto nito. Kasi hindi naman ibig sabihin nito na hindi ka na maglalaan para sa kinabukasan niyo. Paano halimbawa yung ipambabayad mo ng
Hindi kasama dyan yung pambabayad mo ng mga bills mo. Alam mo, may babayaran ka di magtabi-tabi ka. Hindi pagtitipon yun. Paglalaan lang naman yun. Yung pagtitipon, talaga nag-iimbak ka Di ba? So, tingnan natin ang difference no? Hindi masama na i-ready mo ang pantuition ng anak mo. I-ready mo yung kung kaya mo kung kaya mo, i-ready mo yung future na gagastusin mo. Gaya ng halimbawa ng pag-aaral nga ng anak mo, pambayad mo ng Meralco, ng Maynilad, di ba, ng mga bills mo. Kailangan mo yun magtipon ka. Pero hindi yung pagtitipon na tinutukoy rito na treasures talaga. Kundi sabi rito, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili na mga kayamanan sa langit. Yun daw dapat ipagtipon natin. Mga kayamanan sa langit na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makakapanira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makapagnanakaw. Alam mo bakit sinabi ng Panginoon Jesus yan? Yung tungkol sa pagtitipon. Tandaan nyo, yung pagtitipon, yung talagang iniimbak mo na. Hindi yung paglalaan mo lang para sa gastusin mo. Iba talagang, alam ba, sweldo mo, gano'n lang, tatabi mo na. Dahil may babayaran ka Di ba? Pero ito yung nagtitipon talaga, yung sobra-sobra na Kaya nga, treasure na nga yung pagkakabangkit dito Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, yung iyong treasure, for where your treasure is, naroon din naman ang iyong puso. So nakita niya, treasure ang pinag-uusapan dito. Hindi yung pangkarera, panggastos lang. Yung talatang ito, mga kapatid, mula pa kanina, dito sa 6:21, kung saan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Naglalaman niya ng mahalaga mensahe tungkol sa mga priority natin sa buhay. Sa kontekstong ito, mga kapatid, yung kayamanan ay hindi lamang tumutukoy yan sa mga material na bagay o pera, kundi sa mga bagay na pinahalagahan ng isang tao. Sabi, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, ano ba yung tinuturing mong higit na kayamanan? Yung literal na kayamanan o yung kayamanan sa langit? Kung saan nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang puso, dito mga kapatid, sumisimbolo yan sa damdamin natin, pagmamahal at intensyon natin. So, pinapaliwanag ng talatang ito na ang ating puso, mga kapatid, ang ating emosyonal at spiritual na focus, kung saan tayo nakafocus, ay sumusunod yan kung saan natin inilalagay ang ating kayamanan. Kung para sa iyo ay mas mahalaga, mas itinuturing mo na yaman ang mga bagay na ipinangako ng Diyos sa langit, nandun ang iyong puso. Pero kung tinuturing mo na kayamanan, nag-iimbak ka yung mga material na bagay, nandun ang iyong puso. Kung ang isang tao ay nagbibigay ng higit na halaga sa mga material na bagay, doon din niya itutuon ang kanyang buhay. Nandun din ang kanyang puso. Ngunit kung ang ating priority ay nakatuon sa mga bagay na pangmatagalang espiritual, nakahalagahan, tulad ng kabutihan, pananampalataya, paglilingkod sa kapwa, at sa langit, doon din mapupunta ang ating puso. Sa madaling salita, mga kapatid, ang talata ay paalala na ang ating pinahalagahan at inuuna sa buhay. Kung ano ang pinapahalagahan natin sa buhay, yun ang inuuna natin. Yun ang magdidikta ng ating direksyon, ng ating puso at ng ating espiritu at ng ating buhay. Mahalaga ayon kay Jesus na isaalang-alang natin kung saan natin ilalagak ang ating kayamanan. Yun yung mensahe dyan, mga kapatid. Hindi yung nag-iipon ka lang para sa future mo. Kundi ang mensahe rito, ano ba talaga ang tinuturing mong higit na kayamanan sa buhay mo? Sapagkat, mga kapatid, kung saan nakalagak ang puso mo, yun ang magiging gabay ng buhay mo. Hindi masama magplano at magsikap para sa ating mga material na pangangailangan.
Ngunit ang pinakamahalagang yaman ay dapat nasa Diyos. Dapat yun ang pinakamahalagang kayamanan natin. Na ang ating itinuturing na pinakamahalagang kayamanan ay nasa Diyos at hindi dito sa lupa. Kaya kumbaga sa priority, kung may priority man second priority lang yan. Yung pangangailangan natin sa buhay. Ang first priority ay kung paano tayo mapapalapit sa ating Panginoon Diyos. Siya ang nagbibigay ng tunay na kasaganahan na hindi kayang agawin ng mundong ito. So yan po mga kapatid, yung pagkakaroon ng tamang balanse. Kaya habang tayo nabubuhay sa mundong ito mga kapatid, na puno ng mga material na pangangailangan, naway lagi nating maalala ang ating pananampalataya sa Diyos. Siya nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Magtiwala tayo sa Kanya, magsikap tayong tapat, at manatiling may kasiyahan at pagmamalasakit sa iba. Sa lahat ng bagay, unahin natin ang Diyos, sapagkat Siya ang tunay na yaman ng ating buhay. Huwag nating pabayaan, mga kapatid, ang ating pagtitipon. Huwag niyong ipagpapalit yung mga pagtitipon sa kung ano-ano pa pang bagay. Sapagkat sa mga pagtitipon ay nakakukuha tayo ng maraming mga kaalaman na magtuturo sa atin kung paano tayo mabubuhay sa mundong ito at kung paano natin uunahin ang Panginoon Diyos kaysa sa mga material na pangangailangan natin. Naway mga kapatid ay nakatulong sa atin ang ating aralin at magkaroon ng aplikasyon ito sa buhay po ng bawat isa sa atin. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat po. Tayo po'y muling manalangin.